Good morning! Ayan. So, bagong ligo lang ako. Ayan. So, ay nag-video ako para sa documentation kasi currently nag-aaral na ako mag-tarot reading. And kung nag-aaral ka din mag-tarot reading, same as me, sabay tayong matutong mag-tarot reading. But before that, alamin muna natin yung history, 'di ba? Ang hirap naman gumamit ng tarot card na hindi naman natin alam yung history kung saan nagmula si tarot card or tarot card as they say. Okay? So, yun. So, nag-research ako kagabi. Actually, the other way, days pa, nag-research ako kung saan ba talaga siya nagsimula. Kasi, para sa akin, hindi ko siya pwedeng gamitin as long as hindi ko alam kung reliable ba siya or kapanipaniwala ba yung mga info na pwede niyang ibigay. So, I search for the history kung saan siya nagmula talaga. Ayan. So, kung bago ka dito, bago din ako, sabay tayong matuto. Ayan. So, ang sabi nila, ang tarot card daw ay nagsimula or yung idea or concept of making a tarot card ay nagsimula noong 14th century sa Europe. That time, ang tawag nila, hindi pa tarot card yung tawag nila, but it is trionfi. Trionfi. I don't know if tama yung pronunciation ko, but ang tawag nila before is trionfi. Okay? So, it is ito ay natural lamang na playing card or ginawa siya as a deck of playing cards, no? So, ang kino-consist ng trionfi were yung mga triumph cards. Ano ba yung mga triumph cards, no? So, kung pamilyar kayo sa kulturang Pilipino na yung pag may patay lalo sa probinsya, yung sakla, 'di ba? Yung sinasabi silang haring bastos, benteng oros, mga ganyan. So, yung mga personalities within the card, those were the triumph cards. Okay? So, yung mga walang numbers, yung mga card na puro personality lang ang pinapakita. Okay? So, those were the triumph cards. Now, pagdating ng 18th century, ito yung transition ng tarot card or ng trionfi into a divination card. So, anong ibig sabihin pag sinabi natin divination card? So, ibig sabihin, that was the time that tarot cards, nagkaroon sila ng idea na gamitin si trionfi bilang card with divination or yung card na para sa panghuhula. Okay. And that time, ang gamit nila was yung triumph cards lang or yung mga cards na may mga personalities, ano? So, this is called nowadays as the major arcana. Okay, so that's the major arcana. During 1781, so pasok sa 18th century, si Antoinette Coeur de Gevelin, so di ko alam kung tama yung pronunciation ko, correct me if I'm wrong. Nagsulat siya ng compilation of papers or book, let's say book na lang. Sinulat niya yung The Primitive World. Anong idea sa loob nung libro na The Primitive World? Ang idea sa loob nun is it explains that naniniwala siya, yung writer, na yung tarot cards or yung trionfi ay cards na associated sa Egyptian beliefs, magics, and goddess. Okay? Now, stop tayo doon. Nag-add pa ako ng mga pagre-research. So, kung babasahin natin, maghahanap tayo, magse-search tayo sa history niyan, meron akong nabasa na nagsimula talaga ang history ni tarot card or ni trionfi sa Egypt talaga. Way back then, kung mahilig kayo sa history, ang Egypt was a centralized or civilized, hindi centralized, civilized. It is a civilized, tawag dito, civilized siya na lugar that time, no? So, ibig sabihin ng civilized, kumbaga high-tech sila during that time. No? Kung mapapansin niyo naman or kung magre-research kayo, ang Egypt, yung may concepts ng mga constellations, yung mga pyramids daw nila, yung tuktok ng pyramids were
nakatuon or nakatapat in the stars dun sa sky, no? So, alam din natin yung takot din yung mga archaeologists na magbukas ng mga coffin ng mga mummies doon sa Egypt kasi 'di ba sabi nila may mga black magic daw. So balikan natin. Way back then daw ang sabi doon sa na-research ko is nagkaroon daw sa Egypt ng prediction na within somewhat time is magugunaw or mawawala yung civilization ng Egypt. So, ang ginawa ng mga Egyptians is gumawa sila ng deck na nakalagay doon or nakadraw doon, 'di ba? Alam naman natin na ang way ng pagdodraw o ng pagsusulat or yung letters ng Egyptians were through hieroglyphics or yung mga letters by drawing, 'di ba? So, gumawa sila ng parang compilations of cards na nakalagay doon yung mga kaalaman nila. Kasama na doon yung mga magics, predictions. So, nakakompile doon. Yun yung pinaniniwalaan ni Antoine Coeur de Gébelin na sinasabi niya doon sa primitive world. Inassociate ko lang kumbaga, sinusupport ko actually yung idea niya base sa na-research ko, ha. So, yun, doon niya kinuha yung idea nun, no, na lahat ng ideas ng Egypt were put in that deck, no, which is naging basehan ng paggawa ng tarot card in the medieval period in Europe or specifically in Italy, no? So, way back then, he claims also, ikiniclaim din ni Antoine Coeur de Gébelin na alam to ng simbahang Katoliko, knowing Europe is a Catholic or yung talagang mga Christian, yung Christianity talaga sa kanila ay matibay, 'di ba? So, pinago ito ng Catholic Church sa public kasi it is iba or taliwas sa belief nila or sa tinuturo ng simbahang Katoliko, no? So, maraming naman talagang kaalaman sa mundo na hindi naman alam ng mga tao na kagaya natin, 'di ba? Hindi talaga natin lahat alam, not unless you will try to study, no? So, yun yung nangyari. And during that time daw, actually, ang Trionfi, it was during the medieval period in Italy, it was just made, ginagawa siya in commemoration with the royal families. So, parang, it is a set of playing cards, 'di ba? Tas may queen, may king. Ngayon nakita to ng royal families, no? So sabi nila, gusto ko ilagay diyan ako or yung family ko. Gusto ko yung queen ako, yung king yung asawa ko. So during the medieval time, napakagaganda ng ginawa nilang mga tarot card or yung Trionfi kasi it symbolizes or it commemorates the royal family within that time. Okay? So, nagre-reflect yun. And kung mapapansin nyo, kung magre-research kayo, yung mga tauhan doon or yung mga triumphs doon, ang kasuotan nila is nire-represent yung iba't ibang uri ng kasuotan during the medieval period. Base sa status ng buhay mo. Kung ikaw ay nakakaangat, nakaririwasa, if you're in the royal family, if you're a knight, or a simpleng tao lamang, or a slave, makikita mo siya pag nag-research ka. No? So, ano yung nakakahanga dun sa deck na yon? Ang nakakahanga dun was yung pagkaka-paint or pagkaka-drawing ng mga images. Some were painted na napakaganda talaga with gold colors during that time at napaka-artistic. Kasi knowing naman na sa Europe na magaling talaga sila sa mga arts, 'di ba? So, yon. At in 1791, si Jean-Baptiste Allier, correct me if I'm wrong again sa pagpo-pronounce, way back then pala balikan ko lang. Dun sa medieval period, kaya siya napansin ng mga royal families kasi
ang purpose kasi talaga ng Trionfi or ng tarot card is just for playing. It's a play deck card, no? So, during pag may events, may mga occasions, may mga parties, syempre hindi pa man uso ng gadgets. So, anong mga libangan nila? So, they play play cards or itong Trionfi. Yun yung ginagamit nila. So, dun din nagka-idea yung mga royal family in commemoration with them na yung mga magpagawa sila ng sarili nilang Trionfi or playing cards na depict dun sa images nila. So, yun yung history nun. So, in 1791, si Jean-Baptiste Alliet, siya ang unang-unang gumawa ng first tarot deck. So, siya yung unang-unang gumawa. And this time, ang purpose is for divination na. Hindi na for playing cards, no? So, ito yung unang-unang tarot card na gagamitin for divination o sa panghuhula. That's why, si Jean-Baptiste Alliet, siya din yung binigyan ng, kumbaga, ng katawagan or ng corona, nasa kanya ang corona, ng first fortune teller or yung tinatawag natin na first tarot card reader. So, siya ang unang-una. Okay? Na first tarot card reader. No? So, sabi, ang isang tarot card, actually kasi, nagsimula ako, nung bumili ako ng tarot card, ay bumili ako ng cute na tarot card. It is the Brit's Third Eye Tarot. Actually, this is class A lang. Kasi, bago pa lang din ako, sabi ko nga ako nag-aaral kayo, bago din ako, sabay-sabay tayong matuto. Okay, and I'm just sharing what I've learned. Okay? So, ito, si Brit's, actually kasi, natuwa ako sa kanya kasi ang picture niya were modern. You know, mahil kasi ako mag-draw ng mga anime. So, ito yung mga sample ng picture niya. So, modern na siya. Which is, I later on found out na kung dapat pala, pag nagsisimula ka pala, dun tayo sa lighter weight tarot. Ano yung lighter weight tarot? Ito yung old school na design ng tarot na ginagamit mostly ng mga manghuhula, which is like this. Ito printed lang to eh. Ayan. Ito talaga yun, yung lighter weight tarot. Ito yung, kumbaga, ito yung lolo nila. Yung ginawa ni Jean-Baptiste Alliet, yun yung ninuno nila, di ba? So yan. Ito siya. Bakit kailangan kumbaga, bakit masasuggest ko kung bago kang tarot reader, nagpapala kang bumili ng first deck mo, bakit ito ang kailangan mong bilhin? Simple lang. Kasi, magre-relay tayo ng mga meaning sa internet or sa books. And ang gamit nila doon na images were from the lighter weight tarot, which is this. So, mas madali sana nating maiintindihan yung meaning per picture at mas madali nating makakabisado kung same tayo ng card na ginagamit dun sa journal or dun sa handbook na magtuturo sa atin, diba? But anyway, it's okay naman na pag-aaralan ko naman siya. Ang secret lang kasi dyan sa pagtatarot is yung familiarization mo dun sa card. Kaya pala, ang unang-unang suggestion, nung nanonood ako nun ng mga tarot for beginners, ang unang-una nilang suggestion is kilalanin mo yung card mo. Kumbaga parang dapat mangamuhan muna sila sa'yo or ikaw, kailangan mo makisama dun sa card mo. Actually, I do believe that my cards were divined also, no? Kumbaga may pamahiin din ako na, uy, ayokong pahawak sa iba. Gusto ko ako lang. Gusto ko yung na-absorb niyang energy were mine lang. I actually slept na yung card deck ko nasa ilalim ng unan ko para, alam mo yon, gusto kong kasing maging aswan kami. Para pag nag-tarot reading ako, mabibigyan niya ako ng accurate or reasonable na mga infos. No? So, yun yung paniniwala ko. And yun din yung napanood ko ng mga tinuturo ng mga YouTubers din regarding tarot. And naniniwala ko kasi nagre-resonate naman siya sa akin. Sabi ko nga, diba, kanya-kanya tayong paniniwala, igalang natin ang kanya-kanya nating paniniwala. If it resonates to me, it doesn't mean na it resonates to you. Kasi magkaiba tayo. It's just so happened that
yung advices nila resonate sa akin. Kaya mas lalo kong naiengganyo na mag-aral ng tarot reading. So, balik tayo sa tarot card. Pakita ko sa inyo, ang isang deck po ng tarot card, ang isang deck ng tarot card is consists of 78 cards. So, itong si 78 cards, it is divided into two groups. The first one, yung 22 nito, yung 22 out of 78 was called the Major Arcana. So, ito siya. Ito si Major Arcana. 22 to. So, we have the Emperor, the Hangman, yan, the Death. Most of the people, takot sila sa death. Pero ako, hindi ako takot na makita tong barahan na to kasi it symbolizes rebirth or ang ibig sabihin is yung bagong buhay, no? So yun, actually ang pagta-tarot reading is nakakatuwa kasi na-open niya yung mga maling beliefs ko actually na gusto ko ding i-share sa inyo. Next was the Lovers, 22 to ha, the Empress, ayan, ito ay the Tower, yan, the highest High Priestess, Strength, the Devil. Itong the Devil, usually ito ay nagko-commemorate sa pagkakabit or adultery or pangangalunya. The Hierophant, the World, Wheel of Fortune, the Hermit, Justice, the Star, Judgment, the Chariot, the Sun, Temperance, the Magician, the Moon, and the Fool. So, kung mapapansin ninyo, pag sinearch nyo yung Lighter Weight Tarot, ibang-iba yung mga images dito sa aking Brits Third Eye Tarot kesa dun sa Lighter Weight na usually ginagamit. So, dun ako sa part na yun nahirapan na intindihin siya. Kaya hanggang ngayon, pag nagre-read ako, talagang meron akong kodigo, tinitignan ko yung mga meaning nila. No? But later on, as kinikilala mo naman yung tarot deck mo, yung deck mo, nagre-rely ka na rin, aside dun sa kinukuha mo yung meaning, ibig sabihin, na ko-connect mo na din siya base dun sa, titignan mo din yung image dun sa tarot mo. Ano bang pinapakita niya? Ano ba yung situation nung nagpapa-fortune teller o yung nagpapahula sa'yo? Ma-re-reflect mo din siya, depende dito sa nakalagay na mga pictures dun sa tarot card mo. Kasi nga, ang sabi ko nga, your tarot deck and you will become as one. So, dapat may relation kayo. That's why I usually sleep with my tarot under my pillows. No? So, this is the Major Arcana, 22 pieces siya. Then, out of 78, meron pa tayong 56. That is the Minor Arcana. So, yung Minor Arcana, it is consists of 16 tarot court cards. So, 16 tarot court cards. Ito siya. Ito yung 16 tarot court cards. So, meron siyang Ace, Page, Knights, Queen, and King. So, yon. So, ito yon. So, in total, this is 16. No? Then, aside from that, meron tayong 40 number number cards. Yung 40 na, ito, Minor Arcana, it was divided actually into 4 suits. 4 suits. So, ano-ano yung 4 suits na yon? It is the swords, suits of swords, suits of pentacles, suits of cups, and suits of wands. So, yun. So, eto, this is the tarot, this is the court card, ito yung number cards. No? So, yun sila. So, ang tawag nga pala dun sa taong nagpapahula was the current. Now, ano yung mga ibig sabihin ng mga nakalagay sa Major Arcana at sa Minor Arcana? Ano yung pinagkaiba nila? So, when we say Major Arcana, ito yun, diba? Yung mga images or mga personalities talaga. Ayan. So, it symbolizes the deep meaning nung mismong current o nung nagpaparead, no? Deep meaning representing lessons, changes in life. So, ibig sabihin, sinasabi niya dito kung anong klase kang tao.
Okay? Or i-describe ka niya. Or i-describe niya yung past na nangyari, i-describe niya yung pwedeng mangyari. Ang sabi din dito, it cannot be changed. Kasi kung ikaw na yan, ikaw na talaga yan, 'di ba? So it cannot be changed. So that is the major arcana. It requires deep meaning. Deep meaning po siya. Now, yung minor arcana, yung 56 cards natin, minor arcana, ito daw yung challenges na we faced in our daily life basis. No? So, halimbawa yun yung may nakikita akong ganito nangyari sa'yo, ganyan yung nangyari sa'yo. So, yun yung nire-represent ng minor arcana. Which makes sense. Ang ibig sabihin kasi, ang minor arcana was made, ito yung mga bagay na nangyayari sa'yo on a daily basis na meron ka pang chance na baguhin. Okay? So, hindi porkit sinabi na fortune teller or manghuhula, pinipredict niya kung ano yung future mo. Again, I will say, I am not a fortune teller. Hindi ako manghuhula kasi hindi ko kayang i-predict kung anong mangyayari sa'yo o sa akin kasi iisa lang ang nakakaalam ng future natin kung hindi siya. Diba? Ulitin ko, the tarot cards were made just for divination and for guidance sa atin. Depende sa taong babasahan natin kung paano niya i-acquire, paano magre-resonate sa kanya, paano niya tatanggapin. Ako kasi, kahit makakita ko ng negative sa tarot ko or sa mga lumalabas sa akin na card, hinahanap ko pa rin yung goodness in every negative vibes ng tarot ko. So, yun. Actually, yun ang purpose talaga ng tarot card. Hindi siya para i-rule yung life mo, na ito yung gawin mo, yan yung dapat mong gawin, hindi. Kasi ikaw pa rin yung magdidesisyon, you are in control, you are the boss of yourself. Ayan, diba? So, yun yung lagi ko sinasabi. So, the four suits dun sa minor arcana, ito yung Wands, Pentacles, Cups, and Swords. So, may nire-represent sila. Yung Suits of Cups, it represents passion, brightness, and new concepts. Suits of Wands, Suits of Wands, ito yung passion, brightness, and new concepts. Ibig sabihin, it is talking about your idea, your mentality. Anong klaseng mentality meron? Anong idea meron? So, more on nandito. Yung Pentacles, ito yung worthy or worthly possessions such as money, financial status, career, lahat ng pagkakaperahan, lahat ng takbo ng pagkakaperahan sa buhay mo ay nandito. Okay? Sa Cups naman, it was emotions, intuitions, and relation. So, yung Cups is, sinasabi niya kung ano yung nasa loob mo. Diba yung Cup? Pag pinupuno natin, 'di ba? What's important is in the inside, 'di ba? So, yun yung ano yung emotion na nararamdaman mo, ano yung intuition mo, 'di ba? And ano yung paano ka nakikipag-deal sa ibang tao? How was your relationship with others? So, yan yung laman ng Cups. Then lastly, the Swords. Ang pinapakita naman ng Swords na energy are yung actions, ideas, decision making, way of communicating, no? So, kung paano yung kilos natin. So, yung sa Swords yun, yung sa kilos natin. So, ulitin ko, pag Wands, kung paano tayo mag-isip. Pag Pentacles, ito yung mga bagay sa paligid natin na tungkol sa ganito. Cups is yung regarding dun sa inside natin or yung nararamdaman natin in the way na paano tayo makipag-relationship sa ibang tao, paano yung way na pakikitungo natin sa ibang tao. And then yung Swords is paano natin ginagawa yung mismong kilos ng ating katawan. Okay? So, now, yun yung mga share ko regarding po sa aking pag-aaral sa history ng tarots. Kung natuto ako, nawa ay matuto ka din at sabay tayong matuto dito sa aking channel. Bye!